So po muli si Atty. Edwin Thompson at ang kasama natin si Atty. George Katigbak at pagpatuloy kami magkukwento sa inyo ng mga usapang lupa. Yan. Magandang araw po. Ito po si Atty. George Katigbak na nagpapaabot muna ng pasasalamat sa ating mga viewers and listeners sa patuloy na nanonood at nakikinig sa ating programang Usapang Lupa. Umatas muna tayo ng konti. Pag-usapan muna natin yung mga klasifikasyon ng lupa sa Pilipinas. Yung land classification kasi, yan ay ibinilin. Binilin dito sa Constitution natin, sa Article 12 ng 1987 Constitution, ay may bilin dito. Ang sabi nila na ang lupa daw ng public domain ng pag-aari ng Estado ay ika-classify sa 4 na klase. Yung una dito, yung tinatawag nating agricultural lands. Yung pangalawa dito, yung tinatawag nating forest o timber lands. Yung pangatlo, yung mineral lands, yung mga minahan. At yung pang-apat ay mga natural faults. Yung klasifikasyon na to ay, kaya ginawa itong klasifikasyon na to ay upang magkaroon ng pamamaraan, ang pamahalaan o yung gobyerno o yung estado ng pagmamanage o pamamahala per klase ng lupa. So ano ibig sabihin doon? Sa agricultural land, ang pamamahala ng agricultural lands ay naaayon sa yung tinatawag nating Public Land Act o Commonwealth Act 141. So pagka agricultural lands ka, ang batas na kukumbabaw sa'yo ay yung Commonwealth Act 141. Kapag ka forest land ka naman, yung binanggit ko kanina, yung PD 705, yun ang batas na mamamahala sa forest land. Kapag ka naman mineral lands ang lupa, ang namamahalang batas naman dyan yung Republic Act 7942 o yung Mining Act of 1995. Pagka national parks ka, naman yung lupa ay national parks, ang namamahalang batas naman dyan yung Republic Act 7586 o NIPAS Law na in-expand ngayon dito sa Republic Act 11038. Okay? Atty. George, ayon sa Article 12 ng Constitution, sa Section 2 dito, tanging agricultural lands lamang ang pwede o maaaring maging alienable and disposable lands. So, ibig sabihin, kung gusto mo ng titulo, kailangan ang lupa mo ay nandoon sa agricultural lands. At ito ay deklaradong alienable and disposable. Kung ang lupa mo ay nasa forest land, sa ngayon, hindi ka pwedeng magkaroon ng titulo dahil ang forest ay hindi pwedeng ideklara ng gobyerno o ng estado na alienable and disposable ayon na rin sa ating Constitution. So, kapag ka nasa forest land ka at wala ka pang titulo ngayon, hindi ka magkakaroon ng titulo unless i-reclassify yan into agricultural lands. Sino nagre-reclassify niya? Pagka forest land na, gagawin mo agricultural land, pupunta ka sa Kongreso. Kausapin mo si congressman mo para i-reclassify na yung lupa ninyo na forest land gawing alienable and disposable agricultural lands.